Okay. Sumunod natin, ang Diyos ay mabuti. Lahat ng oras, Sa lahat ng oras, Diyos ay mabuti. Amen. Wow, praise the Lord. Ayun. So, sa loob ng halos 3 buwan, no, Nahuli. ay pinag-usapan po natin ang Hebrew calendar. Okay? Ang kalendaryong Hebreo. At pinag-usapan din natin kung anong ibig sabihin ng mga ito, anong significance niya. At pinag-usapan din natin ang mga tribo, yung 12 tribes na nakakabit po sa bawat buwan, na na-associate sa bawat buwan. Okay? At napag-usapan din natin yung mga piyesta na nakapaloob doon sa mga buwan na yun. No? At alam natin na ang lahat ng pinag-usapan natin is to prepare us in our faith sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo. Last week, siningitan po natin ng Yahweh, right? Ang covenant-keeping God. Okay? Yud, He, Vav, He. Behold the hands, behold the nails, or see the hands and see the nails. Look at the hands, look at the nails, stop doubting and believe. Pero sa ngayon po, itutuloy po natin ang ating pag-aaral doon sa mga buwan po ng Israel, at ngayon po ay nasa pang-12 buwan na po tayo. Amen? Sa wakas matatapos na din. Okay? Ang 12 buwan. At yan po ay ang buwan po na Adar. Adar. Sabihin natin, Adar. Adar. Adar na. Buwan ng Adar. Yan wala ang buwan ni Darna. Hindi po. It is the month of Adar. Okay? And we entitled it, no? Running with joy in God's reversal. Okay? Running with joy in God's reversal. Okay? So mamaya maintindihan natin kung bakit yan ang title ng ating mensahe ngayong buwan patungkol po sa buwan ng Adar. Ngayon naman po ito, kaya po natin yung mga scriptures na nakaparoon po dito sa buwan ng Adar at basahin po natin ng sabay-sabay. Okay? Let's read together. Okay. Esther chapter, okay, sige, reviewin muna natin yung mga buwan. Kasi yan ang nakalauna. Okay. Okay. Before we look into the scripture, let us have a review sa 12 months. Unang buwan po ay ang buwan po ng Nisan o buwan ng Abib. The month of Judah, ang buwan po ng tribong Judah. At ang pinaka-buwan po natin dito, alam naman po natin na ang buwan po ay Nisan, ay buwan po ng kaligtasan. Right? At bagong simula. So step in your season of deliverance. God redeems, He restores. It is the month of Nisan. Okay? Buwan ng kaligtasan at buwan po ng bagong simula. Ito yung buwan kung saan ang Israel ay nakalaya mula sa pagkakaalipin ng 40 taon sa Ehipto through the Passover lamb. Sa kuslan na buhay natin, this is the month na naranasan po natin ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Amen? The month of our salvation, the month of redemption. Pangalawang buwan, ito po yung month ng Iyar o buwan ng Zib. The month of the tribe of Issachar. It is the time. Okay, tandaan po natin ang buwan po ng Nisan, ang buwan ng Iyar, at ang pangatlong buwan ay nasa season po ng spring. Okay? And this is the month of Issachar. It is the time to blossom for the Lord, right? Yes. Okay? It is the time to show your life before God. Na talaga namang napupurma. Okay? This is the tribe of the Issachar. Ang Issachar, they love to dwell in tents.
Ibig sabihin, it is time to be rooted in the Word of God and understand the times. So tingnan ninyo ang mga nangyari ngayon. No? Mayroong exposure ng corruption, tapos sinundan ng mga lindor. So ano na ba? Kailangan isipin natin, tingnan natin. Okay? The tribe of Issachar, they understood the times. They are rooted in the Word of God. Okay? Lord, be rooted in His Word, understand the times. It's the month of Iyar. It is the month where flower blooms. Okay? And this is the month also that your spiritual life will bloom. Okay? So, kumusta po tayo? Okay? Blooming kayo ngayong umaga. Sabi ni Pastor sa akin, nung pagka-uwi ko, tumanda. At mula, dalawa na kami matikas sa ulo doon, habang nagpupumot, wala kami sombrero. Let us blossom for the Lord in this month. This is the time to be rooted in His Word and understand the times. Let us be Issachar who loves to dwell in tents. Pangatlo, itong buwan ng Zivan, the month of Sibulon. Okay? You know, Sibulon loves to go out. Okay? This is the month to stand in covenant. Alam mo rin yun na itong buwan na ito, dito nila natanggap yung covenant ni God sa kanila. Okay? And receive the Ten Commandments, the Word of God. This is the month to receive the Word of God. Okay? To be empowered with the Word of God. This is the month to be strengthened in the covenant that we have in the Lord. Okay? And then this sa New Testament, kung sa Pentecost natanggap nila yung Word, yung Torah, sa New Testament yung disciples ng Pentecost natanggap nila yung banal na Espiritu. So this is the month to be empowered with the Word of God and with the Holy Spirit. This is the month wherein we need to participate doon po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. There are two important things in our Christian life. Okay. Sa buwan po ng Nisan, natanggap natin ang kaligtasan. Kagaya po nila, natanggap nila ang kaligtasan through Jesus Christ. In the month of Iyar, they began to blossom in their spiritual life. Nag-bloom po sila sa kanilang spiritual na buhay. Kaya nga sabi natin, mula sa buwan ng Nisan, patungong Zivan, from redemption to purpose. Ano purpose kaya kung ako niligtas ni Lord? Anong purpose? Bakit ako niya pinalaya sa kasalanan, sa kadiliman at dinala niya sa liwanag niya? And then we understand ang purpose is to participate towards mission and evangelism. To share the Word of God. Bakit in-empower ang mga disciples bakit sila in-empower ng banal na Espiritu? And the Bible tells us the very purpose kung bakit sila in-empower ng banal na Espiritu is to share the gospel. So that people will come to know Jesus as their Lord and Savior. Okay? In the month of Zivan, this is the month to be empowered and be strengthened with the Word of God, with the Holy Spirit, for the purpose na ibahagi po natin ang mabuting Ebanghelyo patungkol kay Kristo. Magandang balita patungkol kay Kristo. Okay? Keep on inviting. Amen? Amen. Keep on inviting. Keep on encouraging others to come to the Lord Jesus Christ. Okay? So you either invest your time, you pray, okay? You support the work, okay? And then you invite, you share, okay? To the kids, to the youth, and to the adults. Okay? So this is the time to stand in God's covenant and receive the Word, receive the Holy Spirit to sustain us spiritually and for us to share the gospel. Number 4, kasi doon siya. Okay? The month of Tammuz, sa buwan ng the month of Yuben. Ito po yung time na maging watchful po tayo. Guard your vision so the enemy cannot steal your focus. Sa kasaysayan po, ano pong ginawa ng mga Israelita noong time na ito? Ang unang-unang napaparoon sa buwan ng Tammuz, nung si Moses ay nasa bundok ng Mount Sinai, anong ginawa nila? Sabi nila, ang tagal naman ni Moses. Ano na kaya nangyari sa kanya? Baka patay na siya. So anong ginawa nila? Gumawa sila ng golden calf at sumamba sa Diyos-Diyusan. This is the month of idols.
Sa buwan na ito, maraming mga bagay na nangyari. Okay? Nasa summer time na po tayo. Kasi ang Nisan, ang Iyar, at ang Sivan ay nasa spring. No? Spring season. But now, we are in the month of Amos. Nagsimula na po ang pumasok na rin ang summer sa buwan po ng Sivan. No? And this is also summertime. So guard your heart. Ibig sabihin, do not worship idols. But if you have the Word of God, the Holy Spirit, hindi mangyayari sa iyo itong buwan ko. Pero in reality, let us be watchful. Okay? Let us be watchful and let us worship while waiting. Amen? Amen. Worship while waiting for God to work. Okay? So, stay watchful. Number 5 po, ang buwan po ng Av. Av means Father. The month of Simeon. Alam po pa ninyo ang nangyari? Isang bagay na nangyari po dito, yun po, pumunta sila sa lugar ng Kanaan upang mag-espiya. Nagpadala ng 12 leaders. Pagkatapos ng 40 days, bumalik po sila at nag-report. Nasa buwan po ng Av yung reporting nila. Tama naman po yung reporting ng 12 tribes, detalyado siya. But after reporting, anong ginawa nila? Nagbigay sila ng assessment on their own. Ang sabi nila, okay, maganda yung lugar, pero hindi natin kayang pumunta doon. Kasi ang mga tao doon, mga higante, at para tayo mga tipaklong sa kanilang mga paningin. Magiging alipin lamang, mamamatay tayo, hindi pa nga tayo dinilibingin. Okay, mamamatay lang, walang libingan, magiging makuha yung mga asawa natin, mga anak natin, at magiging alipin sila. Hindi natin kaya, sabi ng 10 sa 12 espiya. They speak their own thought at noong time na ito, nagbibigay sila sa Panginoon at sabi nila, bumalik na lang ulit tayo sa Egypto at maging alipin doon. Okay? So this time, ito yung time na nadisiplina po sila ng Panginoon. This is the time na talagang ilang beses sila tumawag sa Diyos upang humingi ng awa at saklulo. Okay? Okay? But you know, yung pagluluksa nila will turn them into maturity. What was broken will be rebuilt. Okay? Because we cry out to the Father. This is the time of discipline as well. Kasi ang mahal ng Diyos, didisiplinahin niya. So makikita natin yung buwan po ng Tamos at buwan ng talagang nagtuloy-tuloy ng spiritual decline. Okay? So be careful of idols. In this month, be careful also of speaking our own thoughts of assessing things by our own. Iwasan po natin na magsabi ng mga bagay-bagay na hindi ayon sa salita ng Panginoon. Kung titingnan natin ang mga sitwasyon, kailangan magsalita po tayo ayon sa pananampalataya. Okay, number 6, okay, yung month ng Elul, the month of God, yung tribong God. At ito po ay, simple lang po ito, it is a time of returning to the Lord. Okay? Ito po yung time para manumbalik sa Diyos. Kaya ang keyword po dito, pagsisisi. Okay? Repentance, return to the Lord, okay? And recover. This is time to realign, amen? To the will of God at makipagdigma ng matagumpay. Number 7, the month of Tishri, the month of Ephraim, the month of trumpets. Woo! Si Justin, mag-practice ka para ikaw ang tumpeta natin. This is the time to enter God's glory. This is the season of His presence and rejoicing. Kaya marami pong fiesta po dito, the Feast of Trumpets po nandito, right? Okay? So, ang buwan na ito ay time po to enter into God's glory. This is the season of His presence and rejoicing, the month of Ephraim. Number 8, the month of Chisman. Ito po ang buwan po ng the month of Manasseh. Darating ang ulan. Mag-prepare po tayo ng fresh outpouring of God's Spirit. Ihanda po natin ang puso natin because the rain is
coming. Okay. Number 9, Kislev, the month of Benjamin. This is the time to dream again. Okay. Why? God gives light in the darkest night. Winter time ito eh. Kaya ito yung time na mangarap ka uli. Okay? Bakit? Kahit na may kadiliman, okay, darating ang liwanag. Amen? It is the tribe of Benjamin. Number 10, Tibet, the month of Dan. Hayaan mo na ang katotohanan ng Diyos ay baguhin niya ang buhay mo, i-refine niya yung mga paraanan ng buhay mo. Okay? Righteousness, discernment leads to victory. Okay? So let us have the time of the month of Tibet. Ang saan natin na ang katotohanan ng Diyos, patuloy niyang baguhin ang buhay natin. And number 11, number 11? Wala? Ano number 11? Shebat. Okay? Hindi po na-safe, no? Bakit kaya? Okay. The month of Shebat. Okay? And finally, there is the month of Adar. Okay. The month of Adar. Okay? Wala nga. No? The month of Shebat. The month of Adar. Next week, I will give you a copy of the months of the tribe in a simple explanation ng bawat buwan para mapagkunik-konekta ninyo. But today, let's look at the month of Adar. Okay? Anong title natin? Okay? Running with joy in God's reversal. So pag-aralan po natin ang buwan po ng Adar. Basahin po natin ang aklat po ng Esther. Esther chapter 9 verses 20 to 22. Sige po, Esther chapter 9 verse 20 to 22. Let's read together. Ready, go. Mordecai recorded these events, and he sent letters to all the Jews throughout the provinces of King Xerxes, near and far, to have them celebrate annually the 14th and 15th days of the month of Adar, as the time when the Jews got relief from their enemies, and as the month when their sorrow was turned into joy, and their mourning into a day of celebration. He wrote them to observe the days as days of feasting and joy, and giving presents of food to one another and gifts to the poor. So binanggit niya po dito yung 14th at saka 15th of Adar. Nagtipon-tipon sa time na yon ang mga Israelita upang mag-celebrate. May piyesta po, ang tawag po dyan ay Feast of Purim. Okay? Adar 14 and 15, the Feast of Purim. Bakit? Anong isi-celebrate nila? Kasi yung time kung saan sila ay i-deliver ng Panginoon, niligtas ng Panginoon mula sa kanilang mga kaaway. Okay? Let us read Genesis 49 verse 21. Ready, go. Naphtali is a doe set, free that bears beautiful fawns. Wow. Nehemiah chapter, Psalms 30 verse 11 and 12. Ready, go. You turn my weeping into dancing. You remove my sackcloth and clothe me with joy. Amen. Okay. So ngayon titingnan po natin. So Adar, the last month of the Hebrew calendar, ang panghuling buwan po ng Hebrew calendar. I-remind tayo ng Diyos na palaging sa Kanya ang huling salita. Okay? God always has the final word. Kahit sinabi ng doktor na ganito, but still, ang huling salita ay mula sa Diyos pa rin. Amen? At dito sa buwan mo ng Adar, ito po yung buwan kung saan plinano ni Haman ang ikakasira ng mga Hudyo.
Pero alam natin kung ano nangyari. Binaliktad ng Diyos yung kanyang plano. Okay? Yung decree na para sa kamatayan nila ay naging decree para sa kanilang kalayaan o kaligtasan. Kaya ano po, anong susunod na buwan sa month po ng Adar? Babalik po tayo sa buwan ng anong first month? Nisan. Okay? Babalik po tayo sa buwan ng Nisan. Kaya nga po, ang buwan po ng Adar, prepare na yung ating mga puso na magtapos ng may kagalakan at ng may pananampalataya. Ang kalakasan ng Diyos o ang kagalakan ng Diyos ang sa magiging lakas natin. Ang kalayaan ni Naphtali, ni Naphtali ay magiging siyang ehemplo natin. Kaya po sa buwan na ito, God is able to turn every curse into blessing and every sorrow into joy. Hallelujah! Yung kaya ng Diyos po na gawin ang anumang sumpa bilang pagpapala at anumang pagdadalamhati, pwede niyang gawin kagalakan. Amen! So tingnan po natin. The month of joy and reversal. Okay. The month of joy and reversal. Sa Esther chapter 9 verses 21 to 22, ito po yung tinatawag nating Feast of Purim. Yung Adar 14 at saka 15, Feast of Purim. Okay. Kasi sabi ko po natin kanina, ito po ay naging holiday sa kanila. Ito yung buwan kung saan yung kanilang kalungkutan ay ginawang kagalakan. So, kaya nga ginawa nilang holiday yan in Adar 14 and 15. So, una-una po, a time when darkness turns to light. Okay? This is a time when darkness turns to light. Okay? Bakit? Okay? Kumpleto na po yung plano ni Haman. Ang pinakahuling pinatayo na yung tinatawag na galos, kung saan plano niya, doon niya bibitayin, no? Si Haman. Okay? Pero anong ginawa ng Diyos? Nag-intervene si God. Amen? Nag-intervene si God. At ginamit ng Diyos ang buhay ni Esther at ni Mordecai yung kanilang, ginamit na yung kanilang courage upang sa ganon ma-deliver po ang Israel. Okay? It became an instrument of divine reversal, di ba? From destruction to deliverance. Kasi kumpleto na yung plano eh. Pero alam natin, naging Queen si Esther sa pamamagitan ng pagka-advise ni Mordecai yung kanyang uncle. And there is a divine reversal. Okay? God turned the tables. Wow. Okay? Yung destruction, naging deliverance. The Jews gained the upper hand. On the day of the decree na sila ay dapat na hinihimay, na baliktad ang nangyari. They gained the upper hand, they were delivered from their enemies. And that's why we celebrated yung tinatawag natin na Feast of Purim. It is a time when darkness turned to light. Hallelujah! So ano po matututunan natin dito? Okay? Even when the situation looks impossible, God is working behind the scenes. Kahit na ang sitwasyon ay napaka-imposible, pero tandaan natin, kumikilos ang Diyos. Hallelujah! Amen. Sa likuran ng mga bagay na yan. There is a reversal, okay, when God intervenes. Sabi ko nga, sa aklat ko ng Esther, never na nabanggit, okay, ang pangalan ng Diyos.
o yung word na God. Okay? Sa aklat po ng Esther. Pero kahit na ganoon, sa aklat ng Esther, kung saan nangyari na po yung Feast of Purim, so kung saan nangyari po yung plano ni Haman, at kung papaano na sila na hindi natuloy yung plano ni Haman at nagtagumpay ang mga Israelita, makikita natin yung kamay ng Diyos na kumilos. Amen? Yes. Kung paano si Esther ay inilibig niya bilang queen sa buong Persia. At kung paano ginamit niya si Mordecai, ay yun po ay pagkilos ng Diyos. Amen? That's why it is a month of reversal. Okay? Even, tandaan natin, ano man po yung sitwasyon natin, sabi natin, imposible. Pero kapag ipinakasamay natin, kapag ikaw ay nasa Panginoon, at ikaw ay nasa kanyang covenant, at nagtitiwala ka sa kanya, there is a divine intervention and there will be a reversal. Curses will turn into blessing and your mourning into joy. Hallelujah! A time when darkness was turned to light. Because in the month of Adar, though there are nights, mahaba yung gabi, pero nandoon po ang liwanag. Okay? Joy is a weapon to victory. Okay? Joy is a weapon of victory. The Hebrew word for joy, which is simcha, sabihin natin simcha. Simcha. In Adar, signifies active, aktibo, triumphant joy. Amen? Not based on circumstances, but on faith. Hindi po ito nakabase sa mga sirkumstansya sa buhay natin, pero nakabase po ito sa pananampalataya. Okay? So the Hebrew word for joy, which is simcha in Adar, signifies active, triumphant joy. Hallelujah! Amen. Hindi nakabase sa mga pangyayari, nakabase sa pananampalataya. Ang totoong kagalakan, tinatanggal ang takot. At ito po ay nagre-release ng kalakasan. Amen? True joy disarms fear and releases strength. The joy of the Lord is our strength. Amen. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. Sa Tagalog, lakas ng Panginoon, galak ng Panginoon. Lakas, no. Hirap tayo sa Tagalog. Lakas tayo. Gising. The joy of the Lord is our strength. Nehemiah chapter 8 verse 10. Ano po sabi ko? Okay. Nandiyan ba? Wala? Ay, nasa taas yung po na ilagay. Pero nanood sa una. Okay. Nehemiah chapter 8 verse 10. At sabi po dito, okay, sa Nehemiah chapter 8 verse 10, Hindi pa. let me read it here. Nehemiah said, go and enjoy choice food. Wow. Go and enjoy choice food and sweet drinks. Coca-Cola. Okay. Malamig. Wala talaga siya. Okay. And send some to those who have nothing prepared. At pagpadala ka sa mga wala na handa. Okay. Ano sabi pa niya? This day is holy to our Lord. Do not grieve. At ang sabi niya doon, for the joy of the Lord is our strength. Amen! Amen. Ang kagalakan ng Diyos ang siyang ating kalakasan. Galak ng Panginoon. Kalakasan. Ngayon, galak ng Panginoon. Ang kalakasan. Galak ng Panginoon. Ang kalakasan. Oh, the joy of the Lord.
English. Okay? The joy of the Lord is... Maganda yun, ha? Pwede naman tayo sa Taglish. Okay? Okay? The joy of the Lord is our strength. Okay? So dito po natin makikita ang pagkilos po ng Panginoon. Okay? Kaya nga po, choose joy as an act of faith. Amen? Kung ang ibig sabihin ng Judah ay praise, yung kagalakan naman, piliin natin ang joy bilang gawa ng pananampalataya, especially when facing battles. So I know, there are things na nangyayari po sa buhay po natin. Okay? Ikaw ay nakikibaka sa karamdaman, ikaw ay nakikibaka sa, hindi ko alam kung anong problema yan, are you heartbroken? Piliin mo na maganda. Okay? At sabihin mo, marami pa dyan. Sabihin mo, may mas matinding pinihanda si Lord para sa akin. Or, sabihin mo na, baka magkabalik ka after 4 years. Pwede rin. No? But anyway, okay? Ang ibig sabihin is, choose joy as an act of faith. Okay? Especially when facing battles. Talagang contagious din ang kagalakan, di ba? Kaya mag-isama sa masasayahing tao. Okay? Okay? So, choose to be joyful. Kaya nasabi po natin, be joyful always. Amen? Be joyful always. Okay? Okay? Kaya, maganda po na witty, tumawa. Okay? Kasi ito po sinasabi po ng buwan po ng Adar, maging masaya. Amen? Yes, maging masaya. That is what the month of Adar is telling us. Okay? So, ito din po ang end of one season, the beginning of another. Kasi pang 4th month na po yan. So, isasara po ng buwan po ng Adar ang Hebrew calendar at papasok na po sa buwan ng Nisan, kung saan nangyari po ang Passover, yung kanilang kaligtasan. It is a transition month from sorrow to redemption. Hallelujah! Kaya tinatawag po natin tayo ng Diyos na tapusin po ang taon ng may kagalakan, not worry. Kaya, paano gagawin po natin? End your battles with praise, not complain. Hallelujah! Amen. Yes. Okay? God is preparing a new season. Ito nga po yung pag-cold month. Magsisimula na naman sa buwan po ng Nisan. Ang ibig sabihin nito, okay, end your battles with praise. Kung sinimulan mo ng praise, magtatapos ka din ng praise, hindi reklamo. God is preparing you a new season. Now, tingnan mo natin si Naphtali. Running freely and speaking beautiful words. Wow. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Freedom comes when I call you, Lord. Pag tinawag mo ang Panginoon Jesus na Panginoon, nasa mga kayaan. Genesis chapter 49, verse 21, Naphtali is a deer let lost. He gives beautiful words. Sa ibang version po. Okay? Or kung titignan niyo yung Bible, mayroon pong sabi doon na ano ba yun? Nakalimutan ko yung tawag doon. Yung nakalagay pag may letter A, pag tinitingnan mo doon, ang ibig sabihin doon ay is big. May footnote. Yes. Thank you, madam. Footnote. Okay. Yeah. So, thank you. Footnotes na he bears beautiful phones. Pero yung phones, may nakalagay po doon na footnote. At kapag tinignan mo sa baba, ang ibig sabihin doon is, pwedeng sabihin na he spoke beautiful words. Okay? So, Naphtali is a deer let lost. He gives beautiful words. So, makikita po natin dito, una po, freedom in God's purpose. Yung image po ng deer, it speaks of swiftness. Mabilis mong tumakbo yan, right? Ang deer,
It speaks of grace and freedom. Freedom. It speaks of swiftness. Mabilis talagang graceful po yung pagtakbo niyan. And freedom. At alam po natin na saan po ang inheritance ni Naphtali. Naphtali's inheritance was in the fertile Galilee. Okay? At alam natin doon later that minister si Jesus Christ doon sa lugar ng Galilee. Showing, pinapakita ko nito, ang fruitfulness and blessing. Okay. God wants His people free to move quickly in obedience. Gusto ng Panginoon na tayo po ay lumakad sa kalayaan sa pagsunod sa Diyos. Amen? Unhindered by fear or bondage. Na hindi po tayo hinahadlangan ng takot at kung anumang bagay na humahatang sa atin. So, Naphtali is like a like a deer. Okay? Set free. You know? Malayang tumakbo. Malayang kumilos. At yun ang gusto ng Panginoon sa atin. May kalayaan sumunod sa Kanya. Hindi hinahadlangan ng takot at kung anumang mga bagay. Amen? Yes. And sa buhay ko ni Naphtali, yung kanyang inheritance is a fertile Galilee. Another thing, he gives beautiful words. So Naphtali's blessings is eloquence and proclamation. Hindi naman tayo eloquent, but anyway, we know how to speak words of comfort, words of encouragement, okay? Words of hope and encouragement. So can you speak words of hope and encouragement? Yes. Beautiful words. Hallelujah. Amen. Words of encouragement. Words of hope. Words of healing. Salvation. Okay? So yun po yung dapat na mga iproklama po natin. Wow, Mister, kumaganda ka. Para ka na bumalik sa 60s. Classic. Bumata ka lang 10 taon. Beautiful words. No? Just as Esther's words brought deliverance, yung mga salita ni Esther, nagdala ng kaligtasan, yung confession natin, yung declaration natin, magre-release yan ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. Sabi mo, you are highly favored. You are highly favored. Amen? Amen. Amen. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Hallelujah! Amen. Darating din ang breakthrough mo. Amen? Dahil sa buwan ng Adar, amen, magiging dar na ka. Hindi naman. Speak beautiful words. Okay? Okay. Huwag mo sabihin, ang bato. Hindi ba? At speak words, hindi ka magbabato ng but words of encouragement, words of life. Okay? So speak life, speak hope, speak truth. Your words carry divine influence in this season. Amen? He gives beautiful words. Another thing, Naphtali is the joyful messenger. Okay? So, Naphtali embodies the joy of sharing good news. Si Naphtali po ang representative, nagsisimbolo ng nagdadala ng mabuting balita. Huwag chismis. Okay? Okay? Gossip lang yan. Okay? But the bearer of good news. Remember that deer rides lightly. Wow. Very swift ang takbo niya, di ba? Halos hindi mo marinig. Okay? Bringing messages of peace. Kaya nga po, carry joy to others. Amen? Magdala ka ng kagalakan sa iba. Be a messenger of encouragement
messenger of revival. Sa ating pong pagtatapos, conclusion. Run with joy into your new season. Amen? Sa buwan po ng Adar, sa season po ng Adar, tinatawag po tayo ng Diyos na tumawa uli. Amen? God calls us to laugh again. Hallelujah! To dance again. Amen? Amen. And to run again. Hallelujah! The same God, yung Diyos, parihong Diyos who turned Haman's curse into blessing, will also turn your battles into testimonies. Kagaya ni Naphtali, be a deer set free. A deer set free. Swift, graceful, and full of beautiful words that glorify God. Ang sabi po ng Psalm 30 verse 11. Basahin po natin. Ready, go. You turn my mourning into dancing. You clothe me with joy. Sabi ng awit, you turn my mourning into dancing again. You lifted my sorrows. I can't stay silent. Amen. Salamat na dyan sa pastor. Tinuloy niya. You turn my mourning into dancing. You call me with joy. Amen? Amen. So, Adar and Naphtali, pinapaalala mo sa atin na ang kagalakan po ay nagre-release po ng freedom. At ang freedom, nagre-release po yan ng katagumpayan. Muli, tinatawag po tayo ng buwan po ng Adar na muli ay maging tumawa, sumayaw, at magalak. Amen? Yes. Because this is the month of Adar. The month of reversal, the month of joy, and the month of freedom, the month to speak good words. So this morning, may the Lord continue to bless us to live and end the year with the joy of the Lord. Amen. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita.